Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula pagising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Natutulog na siya. Nilapatan na siya ng lunas ng doktor. Gusto mo ba dun muna sa hotel? Ayoko. Okay, sa cafeteria na lang para makakain tayo. Si Augusto na munang bahala magbantay sa tatay mo. Halika na. Walang mangyayari kung dito lang tayo at pahihirapan lang natin mga sarili natin. Mas komportable kung dun tayo, hindi ba? Tara Okay. na. Sige. Alam mo tara. kung pinili ni Alex pakasalan ng babaeng yon? Salamat. Tiyak na may dahilan siya, di ba? Ang sabi niya sa akin, isang kasunduan lang yun. At makikipaghiwalay din siya. Anong kasunduan? Ba, malay ko. Ano namang kinalaman ni Bruno dito? Yan ang isa pang misteryo. Ay, teka lang. Ganito, si Alex ay na-aksidente. Nawala ang alaala niya at pagising niya. May asawa na siya, pero wala naman siyang maalala. Nung una wala siyang maalala. Tapos biglang naalala daw niya ang lahat. Pero nakilala niya kagad tayo. Ba't ganun? Okay, sige. Huwag na nga natin ito pag-usapan. Kung sa bahay ka kaya mag-lunch bukas. Okay, gusto ko yun. Hindi, Alex, ayoko. Mas makakabuti para sa akin na manatili dito hanggang sa gumaling ang itay ko. Isa pa, hindi ako komportable sa inyong bahay. At lalong hindi mo kailangan sagutin ang pang-araw-araw naming gastusin. Saan ka kukuha ng panggastos niya? Maghahanap ako ng trabaho. Talaga? Pero asawa kita. Hindi. Hindi mo ako asawa. Hindi, asawa na kita. Asawa na kita. Yung nangyari na lang sa ating kagabi, ang pag-usapan natin. Hindi. Sa tingin ko, hindi yun dapat nangyari. Pero nangyari at... masaya akong yun ang nangyari. Dahil nakuha mo ng gusto mo sa akin. Maria Jose, kung ang bagay lang na yun ang habol ko sa'yo, di sana wala ako ngayon sa tabi mo dito sa ospital at naghihintay na gumaling ang tatay mo para maisama sa Merida pagbalik natin doon. Ano kasi, mabait kang tao at... Hindi ito tungkol sa kabaitan, mahal ko. Ito'y pag-ibig at pag-uunawa. Paano mo naramdaman yan sa isang taong biglang dumating sa iyong buhay na ang ibinibigay lang ay puro problema? Hindi ko alam. Pero hindi ko tinatanong yun. Bigla na lang nangyari. Pero hindi talaga to At pwede. bakit? Bakit hindi? Bakit hindi pwede? Sabihin mo nga. Bakit? Kasi, parang hindi totoo. Ano bang gagawin ko para maniwala ka? Sobra-sobra nang nagawa mo kaya wala ka nang kailangang gawin. Ako ang siyang may problema. Ang problema ay mabubura ng mga halik. Alam mo ba yan? Pwede ka makalimot dahil sa mga halik pero hindi nito mabubura. Oo, pero kadalasan nakakatulong to. Mahal ko. Mahal ko, bakit? Bakit hindi tayo pumunta sa hotel? Sige na, kahit sandali lang. Magpahinga tayo. Maligo muna tayo. Isa pa sabi ng doktor, ligtas na daw ang tatay mo. At nandito si Augusto. Makakabalik tayo agad dahil ang hotel 5 minuto lang layo. Sige na. Sige na, mahal ko. Sige na.
Kumustahin ko lang sandali ang tatay mo. Tapos aalis na tayo. Okay? Okay. Sir Bruno. Si Alejandro. Wala sir. Ang alam ko, nagbiyahe siya. Sino yan? Si Bruno po. Nandiyan na iho. Ah. Ano yon? Wala naman. Sinamantala kong wala si Alejandro para makapag-usap tayo. Kung ganun pala, hindi ka umalis ng bansa? Hindi po. Anong sabi niya? Ni Alejandro? Opo. Mga terribling bagay tungkol sa'yo. Na pinakasalan mo daw si Maria Jose gamit ang kanyang pangalan at pagkatapos pinagtangkaan mo rin siyang patayin. Ang galing gumawa ng kwento. Ang sabi niya, si Maria Jose ang nagsabi sa kanya ng lahat tungkol dito. Mama, hindi yan totoo. Imbento lang yan ni Maria Jose o kaya ni Alejandro. Naniniwala ang sarili kong ina sa mga sinasabi nila. Kaya ko ba yung gawin? Sabihin niyo, magagawa ko ang ganung bagay? Tapatin niyo ako, Mama. Hindi, anak ko. Sa tingin ko meron lang. May malaking pagkakamali lang dito. Walang pagkakamali dito. Maaaring ang babaeng yun ay talagang sinungaling o kaya naapektuhan ng utak ni Alejandro sa aksidente kaya nasira ang ulo niya. Huwag mo siyang iiyakan, hindi siya karapat-dapat. Hindi lang to para sa kanya, kundi para sa ating pamilya. Ang kapatid mong si Raquel, mas lalo siyang naging walang galang. Ikaw naman lagi kang pabalang kung sumagot sa akin. Naging mainitin ang ulo mo. Madaling magalit, mas lalo ka naging magaspang. At si Alejandro, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Mama, tama na yan, Mama, tama na. Utang na loob, tama na. Okay? Mahal ko, ba't ka umiiyak? Kasi iniisip kong panaginip ang... Mahal, hindi pa naginip to. Isa tong realidad. Mahal kita, Maria Jose. Mahal kita. Mahal din kita, Alejandro. Pero, masyado mabilis ang mga pangyayari. Mabilis masyado. Biglaan lahat. Kaya takot ako. Yan kung bakit ang pakiramdam ko hindi ito totoo. Na ang lahat ng ito ay parang isang bulan na anumang oras ay maglalaho sa hangin. Ganun talaga nangyayari. Panagkatagpo ang lalaki at babae. At nagkatinginan. Bigla silang may nararamdaman sa kanilang puso.
paano kung sandali lang to? Ay, mahal ko. Depende yun sa atin pero hindi natin hayaang mangyari yun. Tanging puso ang may batid. Lumisan man ay muli ring babalik. Kay sarap bawat sandaling yakap ka. Ikaw lamang ang buhay ko, sinta. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pang mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y bigay. Pagsuyo na immortal. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pang mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y bigay. Pagsuyong wagas, Pero bakit umalis ka dito kasama ng kanyang pamilya? Bakit tutulungan mo sila na makarating papunta sa Estados Unidos? At bakit sinasabi sa akin ni Raquel na nahuli ka raw niyang Walang hinahalikan mo sa katotohanan na Maria Jose? sinasabi niya. At isa pa, hindi ako ganun ka-stupido para gawin yung sa hardin ng bahay na pwedeng makita kami ng kahit sinong katulong. Inakit ka ba niya? Nagpakita ng motibo sa'yo? Hindi, Mama. Hindi kahit kailan. Kung gano'n naman pala, bakit masyado ka nagmamalasakit sa kanya? Dahil minsan nakita ko siyang umiiyak at tinanong ko siya kung ano nangyari. Ang sabi niya, isang pagkakamali raw ang pinakasalan niya si Alejandro. At bakit? Bakit naman? Malay ko, hindi ako nakikialam sa buhay mag-asawa nila. Humingi ng tulong kaya tinulungan ko siya. Pero, ang sabi ni Alejandro, ang tatay niya ay nagbebenta ng illegal drugs. Kaya po siguro umalis sila. Bakit hindi mo to sinabi kay Alejandro? Para ano, Mama? Hindi siya maniniwala sa akin. Isa pa naawa ko sa kanya, parang kinidnap niya si Alejandro at dinala dito sa bahay. Hindi rin siya pinapayagan lumabas. Oo, totoo yan at hindi ganyan si Alejandro. Hindi ganyan ang normal niyang Siyempre hindi. pag-uugali. Tulad ng sinasabi ko, naalugo ang utak niya sa aksidente kaya tayong lahat ay nasa peligro. Dahil pinapalayas niya ako dito sa bahay. At anumang oras gagawin din niya yun sa'yo at pati na rin sa aking kapatid. Hindi. Ang nangyayari kasi, ikaw at si Alejandro ay lagi nagkakabanggaan. Hindi ako may problema. Ang gusto ko malaman ay kung naniniwala kayong guilty ako sa mga pagbibintang nila o hindi. Ay, iho. Maaaring may iba pang eksplanasyon tungkol dito. Oo, Mama. Meron pa. At kasasabi niyo lang nito. Si Alejandro ay lagi akong pinag-iinitan at galit sa akin, Mama. At huwag kayong magulat. Yung tungkol sa kanyang kwento na nagpanggap ako bilang siya at yung iba ay hindi totoo kundi imbento lang niya. Pinilit niya pinagbantaan si Maria Jose para gumawa ng kasinungalingan. Siguro ginawa niya to kapalit ng pagtulong sa kanyang ama para hindi makulong at para mawala na ako sa buhay niya. Hindi. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mong yan. Okay, Mama. Sige na. Okay kung ganun. Si Alejandro ang tama at ang may kasalanan niya ako. Hindi, anak ko. Hindi ko lang talaga mapaniwalaan yan.
ayaw niyong maniwala.